Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang mga aksyong mga balita sa Civil Defense in Action. Mga ahensya ng gobyerno pinulong ni Pangulong Marcos Jr. para sa mas mabilis at kumpletong tulong sa mga apektadong residente ng Bulkang Kanlaon. National Task Force for Kanlaon pamumunuan ng Department of National Defense, katuwang ang OCD, DSWD, DOST, DILG at DENR. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinakilos na ang mga ahensya ng pamahalaan na maghanda sa epekto ng matinding init ng panahon. Office of Civil Defense kaisa naman ang Health Department sa panawagan sa publiko na maging maingat laban sa heat stroke. Paghahanda ng Mindanao sa sakuna at kalamidad, pinaigting ng Office of Civil Defense. Basic Incident Command System Training ng MDR-RMC sa Ibahay, Aklan isinagawa. At bayan ng Isabela sa Negros Occidental, patuloy na dinarayo para masilayan ang ganda ng Bulkang Kanlaon. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, tiniyak po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na nakatutok ang pamahalaan sa sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Samantala, pamumunuan ng Department of National Defense ang National Task Force for Kanlaon, katuwang ang OCD at iba pang piling mga ahensya ng gobyerno. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Sa mga kababayan natin na apektado ng pagputok ng kanlaon, nandito po ang inyong pamahalaan na handang tumulong sa inyo. Seryoso at nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa problemang kinakaharap ng mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Nito lang nakaraang linggo, personal siyang bumisita sa La Carlota City, Negros Occidental para alamin ang kalagayan ng mga pamilyang nasa evacuation center. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamimigay ng family food packs at financial assistance sa mahigit 300 pamilya at tiniyak sa kanila ang tuloy-tuloy na tulong ng pamahalaan. Asahan na lang po ninyo na itong mga tulong na dinadala ng pamahalaan ay walang tigil po yan hanggat hindi nyo na kami kailangan. Hanggat kailangan nyo kami, nandyan po kami. Sa kanyang pagbisita, inanunsyo ni Pangulong Marcos ang pagbuo ng National Task Force para sa Bulkang Kanlaon. Itinutulak ng Pangulo ang relokasyon ng mga nakatira sa danger zone pati na ang pagtatayo ng permanenteng evacuation centers. So that in case mag-alert level 4, meron tatakbuhan lahat ng tao para kahit na anong gawin ng kanlaon, they can continue to make a living and hanap buhay pa rin sila. Sa isang pulong sa State Dining Room ng Malacanang nitong Lunes, March 3, kung saan dumalo ang ilang matataas na opisyal ng gabinete, tinalakay ni Pangulong Marcos ang plano ng gobyerno na magpatupad ng mga pangmatagalang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Sa isang social media post, sinabi ng Pangulo na bagaman walang kasiguraduhan kung kailan titigil ang pagiging aktibo ng bulkan, tiniyak niya na may mga nakalatag ng hakbang ang gobyerno para sa ngayon, sa mga susunod na buwan at sa hinaharap upang matiyak ang kaligtasan at kinabukasan ng mga apektadong individual. Sabi pa ng Pangulo, hindi kailanman pababayaan ang mga Negrense at sinigurong magpapatuloy ang kanilang pamumuhay. Magtatalaga ng ligtas na evacuation site at magtatayo ng permanenteng relokasyon ang administrasyon para sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng long-term plan ng pamahalaan na lalong matiyak
ang kaligtasan at kapakanan ng mga residenteng nakatira roon. Isang pambansang task force para sa Kanlaon ang itatatag na pangungunahan ng Department of National Defense. At bilang tugon sa target ng Pangulo na magtatag ng National Task Force on Kanlaon na maghahanda ng mga pangmatagalang solusyon at mga plano para sa buling pagbangon ng mga apektadong residente, naghanda na ang Office of Civil Defense ng Draft Executive Order sa komposisyon ng bubuuing task force. Gayon din ang mga mandato at tungkuling gagampanan katuwang ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magsisilbing chair ang kalihim ng Department of National Defense. Magiging miyembro ang core agencies tulad ng DSWD, DOST, DILG, DENR, habang ang OCD ang magiging Secretariat, Technical at Admin Support. Inirekomenda ng OCD ang pagbuo ng isang secretariat na mamamahala sa mga official record, dokumentasyon at tutulong sa pagpapatupad ng mga direktiba ng Pangulo at Polisiya ng NDRRMC. Makikipag-ugnayan sa mga ahensya at lokal na pamahalaan upang bumilis ang proseso at masigurong walang overlapping. Magsasagawa ng konsultasyon sa mga komunidad at bakwit. Bubuo ng database para sa implementasyon ng mga programa. Titiyak na lahat ng programa at proyekto ay nakaangkla sa umiiral na batas, regulasyon at sa International Disaster Risk Reduction Frameworks. Magbibigay ng legal guidance sa land use, relocation policies at social protection measures at magpapatupad ng iba pang pulisiya mula sa direktiba ng kalihim ng Department of National Defense at Cooperative Development Authority. Hihingin din ang tulong ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH sa pagpapatupad ng mga pulisiya at programa ng NTF on Canlaon Volcano. Samantala, inatasan din ni Pangulong Marcos ang lahat ng mga ahensya na patuloy na suportahan ang mga apektadong lokalidad kung saan binibigyang diin ang kahalagahan ng mahusay na koordinasyon sa pagitan ng national agencies at local government units. Kamustahin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies. Ito po yung mainit at maalinsahang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko at nakakaapekto po siya sa buong bansa. Although kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite animation, ay mamamataan pa rin po natin itong mga kumpul na kaulapan more on dito po sa may southern portion ng Mindanao. So dahil po sa epekto ng easterlies, maaring maranasan pa rin yung mga pag-ulan sa katimugang bahagi ng Mindanao area. Meanwhile, patuloy pa rin po ang maaliwalas at mainit na panahon ngayong araw sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kung may mga pag-ulan man, ay mga panandalian lamang po ito ng mga thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon at sa gabi. Wala din po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at sa mga susunod na araw ay inaasahan po natin na unti-unti po ulit magpaparamdam itong northeast monsoon o hanging amihan, ngunit inaasahan po natin na makakaapekto lamang po siya dito sa may bahagi ng northern Luzon. So magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa na may mga posibilidad ng mga isolated thunderstorms pagdating sa hapon o sa gabi. Kahapon, ito po yung mga areas kung saan naitala yung pinakamataas na mga recorded heat indices. Mostly dito po sa may Bicol region at pati na rin po sa may area ng Mimaropa. For Metro Manila, yung naitala pong highest heat or yung heat index ay umabot ng 38 degrees Celsius at yung pinakamataas naman ay naitala naman sa San Jose Occidental Mindoro, pati na rin sa Pili, Camarines Sur na umabot ng 43 degrees Celsius. At yung kasunod po niya dito sa mga ilang syudad o ilang probinsya ng Bicol Region, dyan po sa Legazpi City, Albay, pati na rin po si Virac at Tanduanes. Yung heat indices po ay na-record sa 42 degrees Celsius. Samantala ngayong araw naman po, ayon sa ating forecast, for Metro Manila area, yung heat index po natin maaaring umabot ng 39 degrees Celsius at panahon po sa pinakamataas na maaaring maitala ngayong araw sa buong bansa. Same areas lamang po, 43 degrees Celsius heat indices maaaring maranasan sa Legazpi City, Albay, Virac, Catanduanes, patanaran sa Pili, Camarines Sur at 42 degrees Celsius heat index naman ang maaaring maitala sa San Jose Occidental Mindoro. Kaya doble ingat po sa ating mga kabayan, magbaon po tayo ng payong kung lalabas po tayo ng ating mga bahay at manatili po tayong hydrated ngayong araw.
Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon, kaya malaya pa rin makakapalaot ang mga kababayan natin na may mga maliit na sakyang pandagat. Although asahan pa rin po natin ang moderate to rough or katamtaman hanggang sa maalon na karagatan sa may silangang dagat baybayin ng Visayas at Mindanao. Maaaring maranasan pa rin ang moderate to rough seas dyan po sa nasabing areas. Ako po si Rhea Torres mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Samantala, handa na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa epekto ng tumitinding init ng panahon. Nanawagan naman ang Office of Civil Defense sa publiko na huwag ipagsawalang bahala ang mga panganib na dulot ng pagtaas ng heat index. Ang Civil Defense in action sa report na ito. Nakamonitor na ang pamahalaan at nalatag na ang mga aksyon upang maibsan ang epekto ng matinding init ng temperatura ngayon. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, agad kikilos at tutugon ang mga ahensya ng gobyerno anuman ang kailanganin ng ating mga kababayan ngayong dumaranas ang buong bansa ng matinding init. Magpapatawag din ng pulong ang pamahalaan para talakayin ang mga hakbang upang maabata ng mga posibleng maging problema, kasama ang mga departamento ng agrikultura, edukasyon at social welfare and development. Samantala, umaapela naman sa publiko si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno na dapat laging makinig sa abiso ng Pag-asa at iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at OCD upang maging ligtas sa anumang kapahamakan. Sa bisa ng inilabas na memorandum ni NDRRMC Executive Director Yusek Nepomuceno na nilagdaan ni OCD Assistant Secretary Cesar Idio, pinapaalalahanan ng lahat ng member agencies ng NDRRMC at regional and local DRRM councils na maging handa sa pagtaas ng temperatura dahil patapos na ang northeast monsoon o amihan. Makararanas na mainit at maalinsangang panahon dahil sa pananaig ng easterlies o mainit na hangin na galing dagat Pasipiko at inaasahan ng pinakamatinding init sa kalagitnaan ng Marso hanggang sa pagtatapos ng Mayo. Ayon kay Yusek Nepomuceno, kung hindi mag-iingat, maaaring magkasakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke dala ng matinding init. Habang mahigpit na minomonitor ng Pag-asa ang heat index, inirerekomenda naman ng NDRRMC sa mga ahensya ng gobyerno na siguruhing sapat ang supply ng mga protective gear at medical supplies kung sakaling kailanganin. Nakasaad din sa memorandum ang mga hakbang upang maiwasan ang heat-related illnesses, tulad ng pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa pag-inom ng tsaa, kape, soft drinks at alak dahil nakaka-dehydrate ang mga ito. Paggamit ng payong at pagsuot ng sombrero at may manggas na damit sa labas. Pag-schedule ng mabibigat na aktibidad sa umaga o hapon kung kailan mababa ang temperatura. Pag-iwas na lumabas ng bahay kung hindi rin lang kailangan. Inatasan na rin ni Yusek Nepomuceno ang lahat ng OCD Regional Directors na makipag-ugnayan sa national at local agencies sa pagmomonitor ng kanilang AOR o Areas of Responsibility at palagiang magbigay ng update sa NDRRMOC sa pamamagitan ng NDRRMC Monitoring Dashboard. At dahil inaasahan ang pagtaas pa ng heat index sa susunod na mga linggo, inaabisuhan ang regional directors na direktang makipag-ugnayan sa kanilang local disaster risk reduction and management counterpart upang masigurong handa anumang oras ang response and emergency vehicles, sapat ang medical equipment at supplies. Hinimok din ni Yusek Nepomuceno ang lahat na tulungan ng Department of Health sa pagpapalaganap ng public awareness para makaiwas sa mga heat-related illnesses, gaya na lang ng kahalagahan ng pagiging hydrated sa pamamagitan ng tubig imbes na mga inuming may sugar at alcohol content. Pagbabawas sa pagkakalantad sa init ng araw at paggamit ng mga sun protection gaya ng sombrero at sunscreen. Sinisiguro naman ng OCD na handa itong rumesponde at magbigay ng agarang tulong. Pero pinaalalahanan ng publiko na magsagawa ng preventive measures para makaiwas sa panganib na dulot ng matagal na pagkakalantad sa matinding init at temperatura. Nagbabala ang Pag-asa na posibleng pumalo sa danger level ang heat index sa bansa. Pero ano nga ba ang heat index at paano ito sinusukat? Ayon sa Pag-asa, ang heat index ay tinatawag na real feel temperature o yung init na nararamdaman ng katawan.
at nakukuha ito sa pagsukat ng temperatura ng hangin at relative humidity o alinsangan. 4 ang effect-based classification sa pagtataya ng pag-asa sa heat index ng iba't ibang mga lugar sa bansa. Caution level, kapag umabot sa 27 hanggang 32 degrees Celsius ang mga lugar. Dito posibleng makaramdam ng fatigue o pagkapagod kapag matagal ma-expose sa init o direkta sa ilalim ng init ng araw. Posible ring magka-heat cramps. Extreme caution level, kapag naitala ang mga lugar na may heat index na 33 hanggang 41 degrees Celsius. Kailangan ng dobleng ingat dahil posible ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke kung matagal ma-expose ang katawan sa init. Danger level, kung ang heat index ay nasa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ang mga lugar. Mas malaki na ang tsansang magka-heat cramps at heat stroke kung tuloy-tuloy ang aktibidad sa ilalim ng initan. Pinakamalala ang extreme danger level kung nasa 52 degrees Celsius pataas ang heat index. Matinding pag-iingat na ang kinakailangan dahil mataas ang tsansa ng heat stroke. Ayon sa Health Department, mahalagang alamin ang mga sintomas at lunas sa heat-related illnesses. Ipinapayong manatili sa bahay hanggat maaari. Uminom ng tubig sa tuwina. Limitahan ang nakapapagod na physical activities kung lalabas ng bahay. Protektahan ang sarili. Magsuot ng damit na may manggas. Magdala ng panangga sa init tulad ng payong at sombrero. Sinigundahan ng Office of Civil Defense ang panawagan ng Health Department sa publiko na maging maingat ngayong nagsisimula na ang mainit na panahon sa buong bansa. Ayon po sa OCD, katulad ng paalala ng DOH, dapat bantayan ng publiko ang sarili laban sa mga tinatawag na heat-related illnesses katulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Nauna nang sinabi ng State Weather Bureau na pag-asa na makararanas ang ilang bahagi ng bansa ng tinatawag na dangerous level ng heat index. Magtatagal ito ng buong linggo. Ang heat index ang sumusukat sa init na nararamdaman ng isang tao. Ang heat index na nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius ay ikinukonsidera na danger. Mas palalakasin pa ng Mindanao Development Authority o MINDA at ng Office of Civil Defense ang kahandaan ng rehiyon sa pagharap sa mga sakuna at kalamidad. Sa isang pulong nitong Pebrero, tinalakay ang pagtatatag ng Mindanao Disaster Resiliency and Resource Center o MDRRC. Ayon kay MINDA Secretary Leo Tereso Magno, ipatutupad sa MDRRC ang Advanced Disaster Response Strategies na nakabase sa National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng bansa na siyang tututok sa mga kalamidad upang maging mabilis ang pagresponde at paghahatid ng mga pangangailangan sa mga mamamayan sa rehiyon. Ang MDRRC ang magiging disaster response hub sa Mindanao na hango sa disaster prevention systems ng Japan. Magtatayo rin ng warehouse upang maging imbakan ng relief goods. Ayon pa kay Magno, sa tulong ng OCD at NDRRMC, tiyak na magiging state-of-the-art operation center ang MDRRC na magpapalakas pa sa malawakang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa rehiyon. Nagsagawa ng isang technical working group meeting ang Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12, katuwang ang Office of Civil Defense ng rehiyon na nakatuon sa pagpapalakas pa ng kanilang pagtugon sa mga kalamidad. Pinangunahan ni OCD Region 12 Director at RDRRMC 12 Chairperson Raylindo Aniñon ang pulong na ginanap sa Sun City Suite sa General Santos City. Dito, iprinisinta ni Benrio Binyan ng Pag-asa General Santos Station ang posibleng maging lagay ng panahon sa unang 6 na buwan ng taon, habang partikular na nakatuon sa epekto ng La Nina, pagbabago-bago ng temperatura at rainfall projections. Bukod sa above normal na pag-ulan hanggang Bayo at below normal na ulan sa Visayas at Mindanao sa kalagitnaan ng taon, inaasahan din ang pagtama ng 4 hanggang 10 bagyo bago sumapit ang Hulyo.
Tinalakay rin ang pagkikipagsundo sa mga lokal na pamahalaan para masiguro ang tamang deployment at pagtugon sa sakuna. Sa ngayon, 49 na munisipalidad na ang may hazard maps na inilabas noon pang 2022, habang may iilan na updated na hanggang 2024. Napag-usapan din ang paggunita sa Fire Prevention Month ngayong Marso para makuha ang suporta ng mga kalahok na ahensya. Pinangunahan ni Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region Director at Cordillera RDRRMC Chairperson Albert Mogol ang pagsasagawa ng Executive Master in Disaster Risk and Crisis Management Capstone Defense sa Asian Institute of Management sa lungsod ng Makati. Nagbigay si Director Mogol ng mga tinatawag na inputs and recommendations sa capstone ng Mountain Province. Aniya, kailangan ng tinatawag na future-proof na disaster risk governance sa Mountain Province. Dito ay nagrekomenda siya ng mga design ng localized analytical and decision support tool para sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Mountain Province para maging mas effective, efficient at inclusive pa ang pagdedesisyon. Narito pa ang mga aksong mga balita na dapat ninyong tutukan. Basic Incident Command System Training idinaos ng Office of Civil Defense Region 6 sa MDRRMC sa Ibahay, Aklan. At sa kabila ng peligrong dala ng Mount Canlaon, bayan ng Isabela sa Negros Occidental, dinarayo para basilayan ang kagandahan ng bulkan. Huwag bibitiw, magbabalik pa rin ang Civil Defense in action! Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi magbabara yan. O ngayon, alam mo na good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Nagbabalik ang Civil Defense in action. Naglunsad po ng Basic Incident Command System Training ang Office of Civil Defense Region 6 para sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Ibahay, Aklan. 38 tauhan mula sa Barangay DRRMC ng bayan ang lumahok sa aktibidad na ginanap sa Barangay Kolong-Kolong. Lain itong palakasin pa ang kanilang pagtugon sa kalamidad, ang kanilang pag-unawa sa Incident Command System Framework at sa kanilang mga papel at responsibilidad sa panahon ng emergency. Pinangunahan ni Mayvel Cordova at Jeanette Petalino ng OCD6 ang training kasama sina Manuel Jeffrey Gismundo ng Aklan Provincial DRRMO at Jude Zonel Tungala at Nino Carbelo Carmen mula sa MDRRMO ng mga bayan ng Tangalan at Malinaw.
Sa kabila po ng peligrong dala ng Mount Canlaon, patuloy pa rin dinarayo ang bayan ng Isabela sa Negros Occidental. Ito ay para masilayan ang kagandahan ng bulkan. Sa Facebook post ng biyahe ni Balbon, makikita ang kumpulan ng mga tao sa malawak at patag na damuhan sa 4 lane sa Barangay 9. Dito kasi ay maaaring mag-picnic kasama ang pamilya habang ninanamnam ang preskong hangin at ang ganda ng kalikasan sa paligid. At sa kalagitnaan ng lahat ay ang majestic view ng Canlaon na hindi maikakailang kamangha-mangha kahit pa may kaakibat na banta ang mga aktibidad nito kamakailan. Pinakadinarayo naman sa lugar ang kaakit-akit na sunset view nito. Stay hydrated po tayo mga kababayan at lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa ano ba ng ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang may iwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag Pilipinas.